So, dito nga pala sa chapter 1, nagsisimula pa lang kami mag-code. Well, hindi naman pinag-code totally agad-agad. Kumbaga, in-expose lang o binigyan kami ng short history ng coding. Tsaka pinagawa rin pala kami ng Unified Modeling Language which is done in groupings. And pinag-practice pala kami gumamit ng Java Swing. So, dito naman sa chapter 2, tinuruan kami dito na yung character i-convert into an integer. In-introduce kami sa mga identifier tulad ng boolean, characters, classes, Java string, and much more. And as well as pala yung constants tulad ng final. Lastly, yung unary operators naman na nag-ooperate on a single operand to perform actions tulad ng mga incrementing, decrementing, or yung pag-invert ng Boolean value. Chapter 3. Dito natuto kami gumamit ng scanner, which tumatanggap siya ng input from the interactor. Then ipiprint niya ito sa output. Sa pangalawang code naman ay uma-accept siya ng dalawang floating numbers. Then i-display niya ang una, sum of the two numbers. Then second, the difference between two numbers. Then third, the product of the two numbers. Then lastly, i-determine ng code kung alin ba ang odd number sa kanilang dalawa. So, dito sa chapter 4, medyo nag-increase na yung difficulty. Na-introduce na ang control statements tulad ng if statement, else if statement, and else statement. Pati na rin pala yung mga looping constructs like for loop, while loop, and do while loop. Medyo tricky nga lang sa umpisa kasi bagong idea pa lang siya sa akin. Kumbaga sariwa pa pero kinaya naman. Sa ngayon, siguro medyo na-master ko na siya dahil sa chapter na ito. Tsaka dito na rin nga pala yung pumapasok yung elevator. Dito sa elevator na code, medyo ano ako dito, na-frustrate. Kasi para sa akin, mahirap talaga yung code na to kasi mahaba na siya, tapos may paligoy-ligoy pa. Lalo na yung pagdating sa ARI. Pero at the end of the day naman, siguro kinaya ko pa rin naman. Aray ko po. Medyo madugo to onti kasi nag-shift bigla ng online classes so we were forced to study independently. So creating an object is simple kung alam mo yung gagamitin mong line of codes, obviously. So dito sa chapter 5, medyo natagalan talaga ako rito kasi I'm not that good but I'm trying naman sa pagka-code. We are tasked to create an object such as shirt where may iba't ibang klase ng damit, description, prices, and so on. Then, 5 customers na may details that is distinct to each other. The payment naman where the customer can choose whether what mode of payment they more prefer like COD, check, and credit card. Then, sa pinakalas naman is yung order form which is dapat magkakasama na lahat. Then, dapat yung output niya is andun yung details kung ilan binili ng customers, quantities, total, mode of payment, and so on.
Pinagawa rin pala kami na each unified model language each classes. Pero at the end of the day naman, natapos ko pa rin. Napaka-helpful ng activity na to kasi possible ito gamitin sa negosyo.